natin itaas ang iglesia, magpalaki ang pangalan ng simbahan, kundi ang ipagmalaki natin ang biyayang tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Amen. Kung wala tayong biyayang tinanggap mga kapatid sa gabi ito, wala tayo sa mga pagkakaroon. Amen? Amen. Dahil sa biyaya pala, ang tinanggap natin sa pagising sa umaga, hanggang sa hapon, nandun ang pagpapala ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, ay tinatamasan natin. At ito ang isa sa pinagpapasalamatan sa ating Panginoon. Kaya po, kami, ng mga kapatiran, ay narito ay makikipag-fellowship at magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Para maibahagi din naman sa mga tao yung biyayang tinatanggap natin lahat. Amen. Dahil tayong lahat ay tumanggap ng biyaya, tayong lahat ay mga makasalanan, pero sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay kanyang iniligtas. Amen? Amen. Dahil kung di sa pagkapako ng ating Panginoon sa pusang Kalbaryo, amen, hindi tayo matutubos sa ating kasalanan. Hanggang ngayon, nandun tayo at pasampasan natin ang kasalanan ating ginawa mula nung tayo ay isilang. Pero puri ng ating Panginoon, pagdating sa pusang Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. In other words, lahat ng ginawa nating kasalanan before, amen, kung ito'y sinuko mo sa ating Panginoon, sabi niya, tapos na ang lahat ng ito. Amen. Puri ng ating Panginoon. Pero di ba, may kinalaman ko sa ating topic ngayong gabi tungkol sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi niya sa Book of Ephesians, sabi ni Apostle Pablo, and to me, who am less than the least of saints, inari ni Pablo, amen, ang kanyang sarili na sa pinakamababang tao, pinakamababang lingkod ng Diyos. Sa kabila ng si Pablo, ay galing sa isang mataas na estado. Kung babasahin niyo po ang buong history ng Biblia, si Pablo po ay isa sa pinaka-captain ng mga Roman soldiers. At siya may kapangyarihang pausik ang lahat ng iglesia noong panahon na ito. Pero ang sabi ni Pablo, kung matanggap niya ang biyaya ng ating Panginoon, sabi niya, unto me, dahil sa ganang aking sarili, I am less than the least of all saints. Ako ang isa sa pinakamababa sa lahat, maging ko sa pinakamababang bahagi o miyembro ng mga banal. Hallelujah. Ako ang pinakamababa sa kanilang lahat. Ibig sabihin, nandoon yung tinatawag nating humbleness, yung pagiging mababa ni Apostle Pablo. Tandaan niyo mga kapatid, napakalaking bagay ng tinatawag nating humbleness. Ang sabi nga, amen, ng Biblia, amen, the way up is down. Ibig sabihin, ang daan daw pataas ay pababa. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, para tayo itaas ang ating Panginoon, kailangan natin magpakumbaba sa Kanya. Tandaan niyo, isang palay, malalaman niyo lang siya ay may laman, at meron na siyang butil sa loob nito, kapag siya ay umupo na. Pag nakita niyo, nagtinig pa ang isang palay, asahan niyo kahit anong bulaklak niyo dan, wala kayong makukuha ang butil sa loob nito. Kahit anihin niyo pa siya, wala kayong pakikinabangan, kundi lahat ng ito tatapon niyo sa apoy, pasalugin. Pero dahil nga siya ay nagkakaroon ng butil sa loob, nagkakaroon siya ng laman, unti-unti yumuyuko siya. Ibig sabihin, ipinapakita nito, ito ay tanda na meron na siyang laman. Amen. Amen. Ganyan tayo mga Kristiyano, habang tayo ay pinalalago ng ating Panginoon, tayo ay unti-unti niyang ibinababa para magpakababa sa kanyang presensya. Sabi niyo ito, Lord. is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of God? Meron tayong tinatawag na biyayang hindi malilip. Ano kaya yung biyayang hindi malilip? Ibig sabihin, ito yung isang klase ng biyaya na hindi masilip ng iba. Hindi maintindihan ng iba itong biyayang tinatanggap natin. Kita niyo, di ba, Bible study. Tututusin, at masarap matulog ngayong oras. Galing ako sa trabaho, galing sa trabaho. Ayaw, galing sa trabaho. Ang sarap matulog, o kaya manood ng TV, tapos mahiga, then mag-inbit na. Pero dahil nga sa biyayang hindi malilip, hindi maintindihan ng iba, kahit silipin nila yung biyayang tinanggap mo, hindi nila tayo maiintindihan. Amen. Kahit wala tayong bigas kinabukasan, wala tayong pera pagpasok, pero yung biyaya ng Diyos, hallelujah, bagamat hindi natin makita ngayon, pero alam natin bukas ang Diyos magbibigay ng biyaya para sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Masaya tayo kahit simple lang ang buhay, kahit maliit lang ating tinitirahan ng lupa lang tayo, masaya tayo kasi meron tayong nakikitang biyaya na hindi malirip. Hindi ito nakikita ng iba, pero pinakita sa atin ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amen. It's the unsearchable riches of God, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. May tinatawag po mga kapatid ng fellowship ng mga mystery.
klase ng gawain. Kasi ang totoong reason, this is the fellowship of the mystery. Para maintindihan mo ang fellowship na ito, kailangan maging bahagi ka ng misteryong ito. Amen. Amen? Hallelujah. Para maintindihan mo isang bagay, amen, kailangan mong alamin, kailangan mong intindihin, at kailangan mong maging bahagi ng bawat gawain ito. Tingnan niyo mga kapatid, paano sabi ng mayaman, nalala niyo ba? May isang mayaman nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, Guro, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako mapupunta sa kaharian ng langit? Sabi ng ating Panginoon, ginawa mo na ba ang 10 utos? Sabi ng mayaman, ginawa mo na po mula pagkabata pa. Ibig sabihin, itong mayaman na ito, hallelujah, siya'y isang klase ng mabuting tao kasi sinusunod niya ang 10 utos. Sinunod niya ang kumantes, pero sa kabila nito, hindi niya tinanggap ang kaligtasan. Kaya nagtanong siya sa ating Panginoon, Guro, paano ba ako maliligtas? Akala niya kasi na ang kaligtasan ay madadala niya sa lahat ng mga mabubuting gawa. Tandaan natin, hallelujah, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kahit tayo gumabang ng palood sa simbahan natin, magtamting-tamting tayo doon, at magpapako tayo sa krus, hindi natin matatanggap ang kaligtasan, maliban ito, ipagkaloob na natin. Sabi ng Panginoon, tayo ay naligtas saan? Sa biyaya niya. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Kasi sabi ng Biblia, amen, ang Diyos ay nalulugod. Amen. Sa mga may pananampalataya, di ba naalala niyo, John 3:16, very familiar verse, ginagamit ang lahat ng simbahan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. At ang sino man ay sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang ibang iglesia, ang ibang tao nangangaral ng Biblia ito, hanggang doon lang sila sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pinagkaloob niyang kanyang bugtong anak, tapos na. Pero nalimutan nila na hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay isang libreng bagay, pero magiging libre lamang siya sa iyo kapag siya'y kinuha mo. Kung libre siya, pero pag hindi mo siya kinuha, hindi siya magiging libre siya. Kaya sabi ng Biblia, sino man ang sumampalataya, ibig sabihin, pag sumampalataya ka, doon ka lamang maliligtas. Ulit ang ating Panginoon. Sabi niya ito, to make all men see, what is the fellowship of the mystery? Amen. Sa klase ng mystery na hindi maintindihan ng mga tao. Why? Which from the beginning, the Word had been hid in God, na ilihim ito ng Diyos, itinago ng ating Panginoon, who created all things by Jesus. Ibig sabihin, meron lamang mga tao na bahagi ng fellowship na makakaintindi ng mystery ito. Tingnan niyo mga kapatid. Amen. Ang isang pintor, hindi niya naman maiintindihan ang trabaho ng karpintero. Maliban, na ituro sa kanyang karpintero ang trabaho niya. Amen. Kahit ako, sa akong guro, pero hindi ko maintindihan yung trabaho ng mga karpintero kasi hindi ko yung ginagawa. Hindi ko linya yun. Malibang matutunan ko ito, malibang ituro sa akin yung carpentry. Okay? Pag itinuro siya sa akin yung kung paano ang pagiging karpintero, maiintindihan ko ang pagiging karpintero. Pero pag hindi niya ako tinuruan, at hindi ko tinanggap yung turo niya, hindi ko siya maintindihan kahit anong gawin niyang paliwanag. This is the reason why, kung bakit ang ating Panginoon Kristo, hindi maintindihan ng mga tao. Pag siya'y nangaral, nagsasalita siya ng parable, hindi maintindihan ng mga tao sa paligid kasi talagang hindi siya maintindihan dahil hindi sila bahagi ng fellowship of the mystery. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, amen, which from the beginning, the Word had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. To the intent that now, ngayon sinasabi itong ngayon, the intent that now, unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. Ibig sabihin, merong bagay na kahit yung mga anghel sa langit, hindi ito ipinakita sa kanila. At alam niyo ba, gustong-gusto ng mga angels na ito na makita yung bagay na hindi nila maintindihan. Nagnanasa sila yung lahat ng powers, principalities, over and powers in heavenly places, which the angels, might be known by the church,
iglesia po ay hindi tumutukoy sa simbahan. Ang iglesia po ay tayo, mga tao. Sabi ng Biblia, kayo ang iglesia ng Diyos. Hindi po ito tinutukoy sa simbahan. Amen. Hindi po ito building. Tayo po ang iglesia ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya rito, kahit yung mga angels sa langit, the principalities and powers in heaven and places, might be known by the church, the manifold wisdom of God. Ibig sabihin, meron silang bagay na gusto nilang maintindihan kung bakit naiintindihan ito ng mga katulad natin. Amen? Bakit natin naiintindihan? Kasi tayo ay bahagi ng ating Panginoon. Iniligtas tayo ng Diyos, dati tayo makasalanan, tinubos tayo ng ating Panginoon. Kaya na-appreciate natin ang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Ang mga angels, nandun sila sa heaven, wala silang kasalanan doon. Kaya hindi nila ma-appreciate ang redemption doon sa krus. Amen? Samantalang tayo mga tao, dahil tayo niredeem ng ating Panginoon mula sa ating pagiging makasalanan, dati tayo nasa burak ng kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan, walang nagkakasala sa atin. Lahat tayo madumi. Pero ang Diyos, amen, dinampot niya tayo sa maduming pusali ng kasalanan. And then tayo nilinis ang ating Panginoon. Inari tayong ganap, sabi ng Biblia. Amen. Puri ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, kahit ako'y ganito, hindi ko inaring ako'y mataas sa kanila. Amen. Kundi, amen, dahil kapasalamat ko yung biyayang tinanggap ko sa ating Panginoon. Hallelujah. To the intent that now that the principalities and powers in heavenly places may be known by the church, the manifold wisdom of God. Sa 1 Peter chapter 1, verse 10 hanggang 11, maingat na sinasaliksik at sinuri ng mga propeta ang patungkol sa kaligtasan ito. Kita nyo? Kahit daw yung mga propeta, pinag-aralan nila, sinaliksik nila yung kaligtasang tinanggap natin. Hindi nila rin maintindihan kung bakit ang Diyos mismo sa kalangitan bumaba dito sa lupa para lamang tubusin ang ating kasalanan. Amen? Naalala niyo ba, doon sa book of Genesis, sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. And then, hiningahan niya doon ang buhay. Unang sabi ng Biblia, ito'y bahagi, parang si Adan at si Eva ito. Si Adan kasi, doon sa Garden of Eden, nag-iisa siya doon. Saan nang galing si Eva? Di ba si Eva ay galing sa kanyang tadyang? Kinuha siya sa tadyang ni Adan, kaya itong si Eva ay bahagi ni Adan. Ibig sabihin, dati silang iisa. At ang iglesia, ganoon din. Kung paano daw si Adan, si Kristo ang ikalawang Adan, tayo ang ikalawang Eva, ibig sabihin, tayo ay galing mismo sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos, amen, bumaba siya dito sa lupa, inubad niya ang kanyang pagiging Diyos, para saan? Para sa atin. Gusto niyang ibalik tayo doon sa dati nating kondisyon, amen, dati nating fellowship sa ating Panginoon, dati nating pagkakaisa sa Diyos, na hindi naiintindihan ng mga tao, pero naiintindihan natin kasi bahagi tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Maingat na sinalisik at sinuri ng mga propeta ang patungkol sa kaligtasan ito, tungkol sa biyaya na mapapasa inyo. Kita nyo, ganun na lamang sila katinding mag-search, pinag-aralan nilang mabuti yung blessings na tinanggap natin. Amen. Kita nyo ba? Tutuusin, kung ang Diyos, hallelujah, hindi siya mapagpalang Diyos, hindi siya mabiyayang Diyos, siguro kung siya ay isang klase ng Diyos na kapag nagkasala ka, patayin na nakalitin mo ng buhay kasi makasalanan. Pero hindi ganyan ang ating Panginoon. Kaya hindi maintindihan nila, kahit ang angel sa heaven, hindi nila maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang klase ng biyaya na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Why? Kasi bahagi tayo ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, amen, pinagtanong, saan mo gusto mapunta? Sa langit o sa lupa? Sa heaven? Sa impyerno. Sa langit o sa impyerno? Siyempre sa langit. Sabi ng iba, sa langit. Amen. Napapayag sa Hallelujah. impyerno. Pero, taas natin sinasabi, sa gabi ito, that heaven and earth shall pass away. Kung gusto mo punta ng langit, nagkakamali ka kasi ang heaven ay mawawala din. Amen. Pero kung tayo nasa salita ng ating Panginoon, it will never pass away. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word
yung kanyang salita, hindi ito lilipas. At tayo ay bahagi ng salitang ito. Amen. Nang sabihin ng ating Panginoon, lilikayin kong tao, part tayo ng word ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos, ibabalik na lamang tayo sa kanyang sarili, dahil lahat ng bagay sa mundo ito lilipas. Lahat ng temporary sa bagay na ito lilipas. Kahit gano'ng kaganda, katibay, kakinis, ang lahat ng bagay na meron tayo, kagara, amen, kamahal, ang lahat ng ito ay temporary lamang. Pandito lamang yan sa lupa. Pero pagdating natin doon sa kinaroroonan ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay na meron tayo dito, iiwan natin. Kaya sabi mo katanda, di ba? Pagdating mo sa huling hangtungan, wala naman tayong nagdadalhin. Iwan tayo kung dumating, iwan tayo babalik sa ating Panginoon. Sabi niya rito, mga kapatid, nagsasaliksik sila upang malaman kung ano ang uri ng kaligtasan ang darating. Nagsasaliksik din sila upang malaman ang patungkol sa panahon na sinasabi sa kanila ng Espiritu ni Cristo. Nasa kanila, nangyari ang mga ito habang sinasabi niya sa kanila bago pa man mangyari ang patungkol sa pagdurusa ng ating Panginoon at ang mga kaluwalhatiang darating na kasunod niya. Ibig sabihin, kahit sila, noong unang panahon, gusto nilang malaman yung biyayang tatanggapin natin. At alam niyo ba, sa panahon ito, ang pinakamaganda, although ito ang pinakamasamang panahon, pero hallelujah, alam niyo ba na ito ang pinakadakilang panahon? Amen. Ang mundo ay pasama na ng pasama. Ang tao ay pasama na ng pasama. Ang mundo ay padilim na ng padilim. Kahit sinong presidente ang tumakbo at tumayo sa atin. Amen. Ang mundo, hindi na ito magbabago. Amen. Hallelujah. Wala nang pag-asa ang mundo. Hinog na ang mundo sa kasalanan. Tigib na. Amen. Ibig sabihin, isa na lang ang pag-asa natin. Ang tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Amen. Kasi siya lamang ang hindi lilipas. Amen? Hallelujah. Puli ng ating Panginoon. Kahit ang mga scientists, tanongin nyo sila. Amen. Pag pinakinggan nyo ang mga scientists, sila mismo nagsasabi ng mundo ay hinog na. At para lang sabi nga ng ibang theory, para lang itong pakwal sa sabog. Ibig sabihin, meron silang mga teorya na nakikita sa mundong ito na talagang ang mundo natin ay talagang hindi na ganun ka-established. Ibig sabihin, malapit na siya sa dulo ng panahon. Amen. At nagsasaliksik sila, kaya may mga tao, may matatalinong tao, ang sinasabi na sa internet, sila naghahanda sila ng mga lugar sa ibang planeta, sa ibang mundo, nagtatayo sila ng mga syudad. Meron pang mga balita ngayon na nagbebenta sila ng mga lote sa ibang planeta. Amen. Para pagdating nga naman ng World War III, nilipad na lamang sila doon. May mga balita din na yung iba ay naggagawa na ng mga malalalim na bunker at sinaselyo nila mabuti para pagdating ng gera, doon sila sa ilalim ng bunker, kompleto na sila lahat doon. Pero ang sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away. Amen. Lahat ng bagay yayanig. Pero salamat sa ating Panginoon dahil tayo bahagi ng ating Panginoon. Naiintindihan natin na lumipas man ang lahat ng bagay, mawala man ang lahat ng bagay, pero tayo ay hindi nilipas sa kasama ng ating. Amen. Hallelujah. Amen. Ano bang klase ng kaligtasan ang darating? Minsan hindi ko maintindihan ng iba, di ba? Kahit ano namang simbahan ang tanongin mo, sila naman silang lahat, tayo naman lahat, ang nangalan ng kaligtasan. Kaya lang, ano bang klase ng kaligtasan ang dapat maintindihan ng mga tao na darating? Marami kasing tao hindi nakakaalam, kaya hindi nila ma-appreciate. Nagsisimba iba, nagsisimba na naman malapit ng Pasko, bagong taon, nagsisimba kasi magbabawas ang kasalanan para may bago na naman, pagdating na naman ng bagong taon, bago na naman. Wala na dati ng kasalanan kasi bago na. May New Year's resolution. Pero sa atin, sabi ng Biblia, hindi tayo naligtas ngayon, hindi tayo naligtas bukas. Sabi ng Biblia, we are saved before the foundation of the world. Amen. Amen. Ito hindi naiintindihan ng iba. Bakit may sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na tayo ay nailigtas na bago pa itatag ang sanglibutan? Wala pang mundo. Sabi pa nga ng Biblia, meron na ngang kurderong pinatay. Bago pa tayo magkasala, nag-prepare na ang Diyos, hallelujah, ng kordero para paslangin, para sa ating kasalanan. At siya mismo ito sa kanyang sarili. Amen. Amen. Bago pa man tayo mag-manifest dito, hallelujah, ang Diyos pinipare niya lahat. Kaya pala, naintindihan natin doon sa Book of Genesis, nung mag-create ang Diyos ng tao, bago niya create ang tao, kinreate niya munang lahat. Ang tubig, ang bundok,
mga nilalangsang na lumalakad sa ibabaw ng lupa, All things. ang hangin, ang araw, ang buwan, lahat na i-prepare ng Diyos bago niya tayo kinray. Kasi alam ng Diyos, meron siyang knowledge na bago niya ilagay ang tao, kumpleto na. Amen. Wala nang idadagdag. Kahit sa mga mukha natin, kumpleto yan. Amen. Perfect yan, nanilikha ng ating Panginoon. Amen. Kaya walang imperfect na mukha sa atin. Amen? Kaya dapat makontento tayo sa itsura natin. Amen? Amen. Yes, Lord. Yung variety na meron tayo, yung pagkakaiba-iba, may maputi, may maitim, may pandak, may matangkad. Normal yan kasi yan ang perfect ng ating Panginoon. Sa palagay nyo, halimbawa, kung lahat ng tao dito sa loob ng bahay na ito, kamukha ni Mother Jaya, baka magkasawahan din kayo. Baka magsawa, pagharap ko ito si Mother Jaya, pagharap sa Mother Jaya. Okay? Kaya ang Diyos is God of variety. Amen. Kaya nga napakaganda pagka ang isang bukoy, meron siyang iba't ibang klase ng bulaklak na magkakahalo. Pero pagka puti-puti lang, hindi, kasi simple-simple. Pero pag tinignan mo, pag magkakasama yung iba't ibang klase ng roses na bulaklak, ang gandang tingnan. Kasi ganyan ang ating Panginoon. He is the God of variety. Amen. Magkakaiba man tayo ng estado sa buhay, magkakaiba man tayo ng kinalakihan, magkakaiba man tayo ng lahi, pero ang Diyos, iisa ang tingin sa atin. Amen. Ako, amen, krus ako, siya Clarang, magkaiba man kami ng apelyido, anong probinsya mo, brother? Iloilo siya, ako Tagalog. Pero pagdating sa heaven, walang Tagalog, walang Iloilo. Lahat tayo Amen. Kristiyano. Kaya sa amen. Lord. Bahagi tayo ng ating Panginoong sa Kristo. Kasi tayo ay mga Kristiyano. Ang Kristiyano ay galing sa pangalan ng ating Panginoon. Christian. Pag tinanggal mo yung Christ, ang matitira ay I-A-N. Ibig sabihin, I am nothing. Wala tayo kapag wala ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 12 to 16, naihayag sa mga propeta na lilingkod sila sa mga bagay na ito, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa inyo. Ang pagkasabi ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga nagdadala ng Ebanghelyo sa inyo, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sinulubong mula sa langit, mga bagay na minanais na ipahayag maging ang mga anghel. Kaya bigkisan niyo ang inyong mga baywang ng inyong kaisipan, maging mainahon kayo sa inyong pag-iisip, magkaroon kayo ng buong kapanatagan sa biyaya na dadalhin sa inyo sa kapahayagan ni Yesu Kristo. Tulad ng masunuring anak, huwag ninyong iayon ang inyong sarili sa mga paganasa sa inyong sinunod noong wala pa kayong kaalaman. Dahil gaya ng tumawag sa inyo ay banal, kayo rin naman ay magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sa buhay. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. Continue po ito. Sabi ng Biblia, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Anong tinanggap natin sa ating Panginoon? Spiritual blessings. Amen. Amen. Tandaan nyo ha, ang tinanggap natin sa ating Panginoon ay mga makalangit at spiritual na pagpapalang galing sa kalangitan. Marami kasing nag-iisip ng mga tao. Amen. Ang tatanggapin natin sa Diyos ay mga literal na bagay. Tandaan nyo, ang mga Kristiyano, ang mga bahagi ng ating Panginoon Kristo ay pinagpala ng mga spiritual blessings na galing sa heaven. Kailangan ba natin ng mga ganitong bagay? Kailangan natin. Alam niyo ba sabi ng Biblia? Pag sinunod yung ating Panginoon, all these things shall be added unto you. Pero ang one purpose natin, hindi itong mga bagay na meron tayo dito. Lahat ng ito, idadagdag lang sa atin natin Panginoon kasi kailangan natin ito. Pero ang main purpose natin, kung bakit tayo sumusunod sa Diyos, kasi yung pagkapalang spiritual ay pagkakalob sa atin. Sabi ng Biblia, yung spiritual blessings in heavenly places, sabi ng ating Panginoon, pag ginawa niyo ang mga bagay na ito, bubuksan ko sa inyo ang durungawan sa langit. Ibig sabihin, pag sinabing galing sa langit, walang kotse doon galing sa langit. Walang perang galing sa langit kasi lahat ng ito galing sa lupa. Amen. Ano lang ang mayroong manggagaling sa langit? Lahat ng mga bagay na makalangit. Amen. Pagkapalang spiritual ang kailangan natin. Hallelujah. Blessed be the God. Pero itong mga bagay na ito, idadagdag lamang sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kung pinagpala tayo ng ating Panginoon, binigyan tayo ng motor, binigyan tayo
tayo ng sasakyan, binigyan tayo ng magandang bahay. Dagdag lamang ito doon sa talagang biyayang meron tayo. Dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon, dinagdagan ka ng ating Panginoon ng mga biyaya. Increase ano? Amen. According as He had chosen us in Him, tayo daw ay tinubos niya at pinili niya sa Kanya before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. At ito ang isa sa scripture na hindi matanggap ng iba. Na merong pinipili ang Diyos. Sabi ng Biblia, hindi po ako nagsabi, ang Biblia po nagsabi, as He has chosen us, particular, amen, pinoint out ng scripture na meron talagang pinipili ang ating Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan. Meron na talaga. Meron talaga siyang pinili. Kaya nga sabi ng Biblia, Biblia din nagsabi, many are called, but few are chosen. Maraming tinawas, maraming nasa simbahan, maraming nagsisimba, maraming naglilingkod, at magandang bagay naman yun, mga kapatid. Pero ang Diyos ang pumipili. But many are called, but few are chosen. Amen. In Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated us, ito naman, pumili na siya, pagkatapos nagtalaga pa siya, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Sabihin, tayo ay inadapt ng ating Panginoon. Inampun tayo ng Diyos bilang Kanyang mga anak, na talaga tayo ng ating Panginoon sa Kanyang sarili. Ibig sabihin, tayo ay inari ng ating Panginoon bilang sa Kanyang sarili. Tinalaga tayo, having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to what? To the good pleasure of His will. Ayon sa Kanyang nais. Romans chapter 11, verse 33 to 34. The depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Makikita natin kung paano naging unsearchable ang Kanyang judgment. Amen. And His ways past finding out. Who had known the mind of the Lord. Sino ba nakakaalam ng isip ng Diyos? Siyempre ang Kanyang bahagi. Who had known the mind of the Lord, or who had been His counselor. Colossians chapter 2, verse 3. In whom are hid all the treasure of wisdom and knowledge. Amen. Tinago yung treasure na ito. Hallelujah. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito daw nag-supply ng lahat ng pangailangan natin. Ang Diyos. Amen. Tandaan nyo, ang ating source ng ating supply, hindi yung ating trabaho. Kaya huwag kayo masyado mag-rely sa trabaho nyo kasi hindi yan ang source ng ating pagpapala. Amen. Sabi ng Biblia, but my God shall supply, ang Diyos ang magsusupply ng ating lahat ng pangangailangan. Kahit gaano kataki ang sweldo mo, pag pinutol ng Diyos, ang pinanggagalingan ng income mo, wala yan. Amen. Kasi minsan tayo nire-rely sa ating job, sa ating business, sa ating mga bagay na meron tayo. Pero tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan ng ating Panginoon. Because He is the one that supply all our needs. Amen. Hallelujah. Amen. Marami tayong bagay. Pag kinuha ng Diyos ang buhay natin, wala tayong magagawa. Pero kung siya ang supply natin, amen? Dahil siya eternal life, at siya ay nasa iyo, dahil siya ang supply mo, makukuha mo yung pangangailangan mo. God will supply all your needs according to His riches. Ibig sabihin, ang supply niya sa iyo, hindi konti. Base ito sa kanyang kayamanan, according to His riches in glory by Jesus Christ. Ibig sabihin, yung yaman na meron siya, yaman natin yun. Amen. Why? Bahagi tayo eh. Anak tayo ng ating Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung meron ng Ama, sabihin ito may mamana, alam yung mamana ito sa iba. Nagtututural sa atin. Sa mga anak niya. Kung tinutuloy mo ang sarili mo, anak ng Diyos, ang mana na galing sa langit ay para sa iyo. Amen. Amen. Kaya i-claim nyo na ngayong gabi. Anak ako ng Diyos. Can you say amen? Amen. Bahagi ako ng Diyos. Kasi yung mana na ibibigay niya, para sa iyo yun. Amen. Hindi yan para sa iba. Uli ng ating Panginoon. Hallelujah. Last verse, nagluluto. In whom
of sin, saan daw tayo tinubos at tinatawad? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Without the blood, there is no salvation. Kundi umagos ang dugo, walang kapatawalan sa ating kasalanan. Amen? Salvation is based on forgiveness. That's blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ibig sabihin, ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pagpatawad ng ating kasalanan. Amen? Binalot niya tayo ng kanyang dugo. Yung dugo niya na umagos sa krus ng Kalbaryo, amen, ito yung para sa atin at para sa iyo. Kaya huwag natin sayangin ang dulong ito, yung buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na nag-cover ng kasalanan natin, ito yung para sa iyo at para sa akin. Amen. Kaya i-claim nyo ngayong gabi na yung dulong umako sa krus, para sa atin yun. Amen. Para sa iyo yun. Para sa ating lahat yun. Amen? Para sa mga mahal natin sa buhay yun. Yung lahat ng dugo na yun ay hindi masayang, dahil ito dapat kunin natin dahil ito yung para sa atin. Amen? Wherein He had abundant toward us all wisdom and prudence. Ibig sabihin, pag tinanggap mo lahat ng ito, mapatawalan sa kabila ng ating makasalanan. Amen. Yung biyaya ng wisdom, hallelujah, ng karunungan, ng kapahayagan na mula sa Diyos, ipagkakalob sa atin. Yun ang tinatindihan din natin mga bagay ito dahil doon sa kapahayagan sa revelation ng ating Panginoon. It was the revelation of the Lord Jesus Christ. Pag nasa iyo ang ating Panginoon, yung kapahayagan ay nasa iyo. Dahil siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng mga bagay na kailangan. Kahit anong basa natin sa Biblia at hindi tayo pinagpahayagan ng ating Panginoon, hindi natin siya maintindihan. Maliban ang Diyos ang magpahayag ng lahat. Ang revelation, tandaan nyo, this is the revelation of Jesus Christ. Kaya yung iba, pag nagbasa ng Biblia, ayaw nilang basahin yung Book of Revelation kasi malalim. Sabi nila, malalim daw, hindi maintindihan. Ang daming mga symbols, ang daming mga may sungay, may bunto, may dragon, may beast, at nakakatakot. Pero alam niyo ba, isa sa pinakamagandang basahin na mga scripture ay ang Book of Revelation. Why? Dito mo makikita kung saan ka pupunta. Amen. Dito makikita kung saan nagmula ang lahat. Amen? Bakit ito naiintindihan natin? Kasi ipinagpahayag ito ng ating Panginoon. Amen? Kung hindi mo tatanggapin ng ating Panginoon, hindi mo talaga maiintindihan ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Why? Because this is the fellowship of the mystery. Ang Biblia ay isang misteryo. Amen? Pero tandaan niyo, yung angel doon sa heaven, na bumaba siya sa lupa. Hindi na, sa dating saradong aklat. Nakita ni John yung isang anghel na may dalang aklat, saradong aklat. Amen? Pero pagbaba ng angel, hindi na saradong aklat, hindi bukas na. Ibig sabihin, ipinahayag na ng Diyos ang lahat ng hiwagang nakalagay sa loob ng Biblia. Na hindi maintindihan ng mga tao kahit nung unang panahon. That's why they are looking, sinesearch nila kung ano ba yung bagay, bakit si John tuwang-tuwa. Dahil nakita niya, yung pangalan niya, ito nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Ito sa aklat ng buhay, hallelujah. Kasi meron yung aklat na dala ng angels. Nung binuklat nung lamp ang aklat, at binuklat kami sa aklat, dalawang aklat. Ibig sabihin, mayroong dalawang aklat. Yung isa aklat, ang aklat ng buhay. Lahat ng tao nandun. Sama, mabuti, mayaman, mahirap, maliit, malaki, nandun lahat, nakasulat. Pero meron pa siya isang aklat na binuksan. Isang maliit na aklat. At ang tanging nandun lamang ay yung mga pangalan na kanya pinili. Amen. Ang isinulat na pangalan doon ay ginamitan ng tinta galing sa kanyang dugo. At kailanman hindi mabubura ang lahat ng pangalan na nakasulat doon. Amen. Kaya ngayong gabi, before we close, i-claim nyo na isa ang pangalan nyo sa nasulat na kanya. Amen. Ay lagi po ay